Sa pag-uusap ng mag-amang Annalyn at Dr. Robert, tinanong nga ni Doc RJ dito kay Annalyn kung may problema siya, ngunit sinabi naman ni Annalyn na alam niyang madami nang iniisip ang kanyang tatay kung kaya't ayaw na niya itong dagdagan, lalo pa ngayon na nagkakaproblema sila tungkol dito sa Apex dahil nga na naman dito sa kagagawan ni Brohildang Moira. Samantala, nagkaroon nga ng last date sina Giselle, Don Pepe at kasama nga si Lynette. Tinawagan din nila itong si Doc RJ upang sa ganun nga ay sumalo sa kanila. Ngunit nang makita ni Doc RJ si Lynette ay sinabi nito na aalis na lamang siya. Agad namang sinundan ni Lynette si Doc RJ at tinanong kung bakit niya ito iniiwasan, kung ano ang naging kasalanan niya. Nang hawakan nga ni Doc RJ ang braso ni Lynette, nakita niya ito ang pasa at tinanong nga ni RJ kung sinasaktan siya ni Carlos at sinabi pa niya dito na sana ay mas dinggin niya kung ano ang sinasabi ng kanyang anak na si Annalyn kaysa kay Carlos. Samantala, rinigaluhan naman ni Doc Carlos si Lynette ng bonggang-bongga, napakamahal na kwintas at bulaklak. Dito na nga sinabi ni Aling Susan na noon si Annalyn lamang ang priority ni Lynette, pero ngayon mas priority na niya ang kanyang asawa na si Doc Carlos. So mga kapuso, parang lagi na lang inaapi ang ating bida. Tapos ito naman si Lynette, mas pinapanigan niya ang kanyang magiging asawa na si Doc Carlos. Ay nako, kawawa talaga ang ating bida. Samantala, ito naman si Moira, kasabwat pala niya ang attorney na kung saan ay ang kinausap noon ni Giselle na nakabili nga ng shares ni Doc RJ sa Apex. At nagkatuwaan nga ang dalawa dahil nanalo na naman sila. Talagang napakagaling itong Brohildang si Moira. Ano na nga ba, direktor? Lagi na lang pong si Moira ang nananalo, ang kontrabida. Keep on watching. Bye-bye. Maraming salamat po ulit.